mag-MC. Kaya medyo ang ganito yung boses ko. Pero sa huwag ng Panginoon, sa aking biyaya, kaya kayo lang kayo. Hindi sa ating sarili, kundi sa biyaya ng Panginoon. Kaya na, ginahin niya kung tumayo ang bawat isa para maganda ng wingit ng Panginoon. Yung kung sabay po meron tayo proyekto para makita nila yung hindi rin kasi masabay po tayo. Pag kumakanta po tayo, ibigay natin ang ating mga puso sa Panginoon at kumanta po tayo ng buong pagpapaubaya sa Panginoon. Pwede po natin sa simpleng kanta. Punong-puno ng mensahe. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa'yo ang papuri at karangalan. Itataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y dadakilain. Sa'yo ang papuri at karangalan. Itataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y dadakilain. Dakila ka, makapangyarihan ka, kataas-taas ang Diyos, walang papatay sa'yo. Dakila ka, makapangyarihan ka, kataas-taas ang Diyos, walang papatay sa'yo. Sa'yo ang papuri at karangalan. Itaas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y dadakilain. Sa'yo ang papuri at karangalan. Itataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y dadakilain. Dakila ka, makapangyarihan ka, kataas-taas ang Diyos, walang papatay sa'yo. Dakila ka, makapangyarihan ka, kataas-taas ang Diyos, walang papatay sa'yo. tayo, Panginoon, tulog po natin ang ating puso. Ama namin nasa langit, sa aming pagpapangyarihan, Lord God. Sa inyo lahat ng pagsamba, Panginoon, sa pangalan namin, Panginoon, sa Kristo, Lord. Lord, narito kami, Panginoon, para sa bayan kayo, Panginoon, sa Espiritu at sa pasuwanan, Lord God. Narito kami ngayon, Lord God, para itulog ang aming puso, Panginoon. Lord, narito kami hindi para sa aming sarili, Lord God, hindi para sa iyo, Panginoon. Lord, imbitahan niyo kami dito, Lord God, at napawang na kami, Panginoon. Dahil, Lord God, salita ng Panginoon, Lord God, kamalaga, Lord God. Lord, nagbulingan na ng makabiling ng mundo ngayon, Lord God. At wala kang makikita ang Lord, mabuti sa lugar, Lord God. Ngunit, Lord, salamat, Panginoon, dahil sa iyong salita, Panginoon. Nakita niyo sa amin ang katotohanan, Panginoon, Lord God, na nandiyan kayo lagi, Panginoon, at gabay sa amin, Lord God. At Lord, inanahan niyo kami, Panginoon, tungo sa tamang landas, Panginoon, tungo sa inyong, Lord, yung kalooban, Panginoon. Lord, alam niyo po, Panginoon, ang nasa ng bawat isa, Panginoon. Lord, kung meron na matigas na puso, Panginoon, na nasa inyong harapan, Lord, kaya yung kalungkutin ito, Panginoon. Kung, Lord, may mga espiritong gumugulo, Panginoon, Lord, maraming may mga iniisip sila problema, Panginoon, sa pamilya, Panginoon. Lord, may iniisip sila mga problema, Lord God, sa pera, Lord God, o sa anumang bagay, Panginoon. Lord, wala kang imposible sa inyo, Lord God. Lord, surugin niyo, Panginoon, ang mga pag-iisip na baluktot, Panginoon, na tayaan niyo, Panginoon, ang aming buong pag-iisip, Panginoon, ang aming buong puso, Panginoon, na ibigay namin sa inyo, Lord God. Lord, walang mahalaga, Panginoon, kundi ang salita, Panginoon. Pagdalin niyo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa labas, Panginoon, at hayaan niyo, Panginoon, na sa
inyong salita lamang, Lord, mag-focus, Panginoon. Lord, hindi po nagkataon kaya kami naririto, Lord God. Lord, tinawag niyo ang bawat isa, Panginoon. Dahil before the foundation of the world, Lord God, bago pa itatag ang mundo, Panginoon, lalo din ang Panginoon na magkakating. Hindi po kami dito, Panginoon, para purihin kayo, Panginoon. Lord, hinihiling namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, sa kalalitan, Lord. Alalaw namin, Panginoon, na nakikinig kayo sa bawat isa, Panginoon. Alalaw niyo, Panginoon. Lord, narito kami para sa inyo, hindi para sa amin sa inyo, Lord. Lord, nagpapasalamat po kami, Lord God. Lord, nadalangin namin, Panginoon, na sa inyong gagamitin, Lord God, na sa aming pastor, Panginoon, na inyong gagamitin, Lord God, na ang maputawin, Panginoon, sa kanyang mga bibig, Lord God, ay ang inyong salita, Panginoon, Lord. Hindi lang po sa kanya, Panginoon, mula sa pagtugtog, Panginoon, ayayin niyo ang bawat musika, Panginoon, Lord, ay may handog lamang sa iyo, Panginoon, at punong-puno, Panginoon, ng Espiritu, Panginoon, sa bawat makikinig, Panginoon. Lord, dadalangin namin, Panginoon, sa bawat makikinig, ako makinig sa, Lord, ang kanilang tenga panliteral, Panginoon, kundi, Lord God, makinig sila sa tenga sa kanilang puso, Panginoon. Lord, mula sa kanilang tenga, Panginoon, mahulog ito sa kanilang puso, Lord God, na hindi lamang, Lord God, narinig nila, Panginoon, ako sa iyo. Wala na, Panginoon. Lord God, narito kami para ang bawat salitang maririnig namin na di ba buhay namin, Panginoon. Dahil, Lord God, ayahin niya na mag-manifest, Panginoon, sa amin ang iyong salita, Panginoon. At kayo na, Panginoon, na nakikita sa amin, Lord God. Kuli, Panginoon, ang gawain ito ay hinandog namin sa inyo, Lord God. Sa alam po ng aming Panginoon Yesu Cristo. Amen. Makakapo na po tayo. Napaka-magbiyaya araw po para sa bawat isa. At nagpapasalamat po nila po ako ang bawat isa dahil sa pinaundakan ng muli. Hindi po ang tao, pinapundakan natin kundi ang Panginoon. Kung po may nagaya sa inyo na para sa Diyos, hindi po yung tao ang pinagbigyan natin, kundi ang Panginoon. At hindi po natin makikita o kahit na ano pang ginagawa natin, hindi po natin makikita sa labas kundi wala po kapalit ang mga bagay nito. So, kung merong mag-testimony sa atin, kung meron pong nagagala, sabi po, huwag tayong maiiya na mag-testimony dahil ang bawat testimony po ng isa ay magiging kalakasan ng isa at ang mga ginagawa po ng Panginoon ay hindi po para lang sa amin, kundi para po sa kalahatan. Minsan po, napakasimple, testimony lang ay nagiging kalakasan sa bawat isa at alam natin na sa bawat isa kumikilos ng Panginoon, meron siyang ginagamit. So, kung sino po may kagalakan na makapag-testimony o makapag-share ng blessing na ginawa sa kanya ng Panginoon, maaari po tayo magtaas ng kamay o maaari po tayo tumayo. Pero po ba? Pag-testimony? Marahil wala po video siguro. Hindi po tayo dapat maiya, pero alam ko po na ang bawat isa sa atin ay meron at alam po ng Panginoon yun. So, inaanyayahan ko po muli kayo para tumayo, para mawit muli tayo sa Panginoon at magandang na nga sa awit. Itaas ang kamay sa pagsampa.
walang makapapantay sa kanya. Ay, lahat ay maaaring magsipo sandali. Pinapati ko po kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tutuwa po kami makabalik ulit dito sa inyong lugar. Muli ay magdaos ng isang pagawain. Hindi po ako nakapunta nung unang magdaos dito sa bahay nito na pinagagawa ng Brother Alvin. Kasi natutuwa po ako na this time ay makaparito at makita ng magandang bahay. Hindi pa po natatapos pero kita-kita na po yung ganda. At dalangin ko sana ang Panginoon ang mag-provide ng lahat ng kakulangan pa para makumpleto ang bahay nito. So, iniisip ko kung sino yung mga naka-attend nung huli ako yung pagturo. Nagturo ako tungkol sa kung ano ba ang nangyayari sa halamanan ng event. Sino ba nandito na pagturo ako? Pakitaan sa mga. Okay. Kasi medyo continuation ng ating pinag-aralan, ng ating papakaralan ngayon. Ano? Makikita natin sa pag-aaral natin ngayon kung paano ang dalawang lahi ito, lahi ng Diyos at saka lahi ng serpente, ay lumaganap na sa ating panahon. At ngayon ay kung paano si Abel at si Cain ay kapwa religyoso noong araw. Nalala niyo sila ay kapwa nagtayo ng kanilang altar. Tapos pareho silang nag-alay, pareho silang sumumba sa Diyos. Ibig sabihin, kahit pa nga lahi ng serpente, dahil siya ay nalahian din naman ng anak ng Diyos, it's a mixture ni Adan at saka ni Eva at saka ng serpente. Kaya kahit pa paano, meron siyang pagka-religyoso. At hindi lang yun, si Lucifer mismo, kung hindi niyo po alam, nung araw ay kanang kamay ng Lord sa langit. At in fact, siya po ang worship leader sa langit dati. Siya ang pinakamagandang anghel. Kumbaga, bago ka makarating sa Diyos, kailangan dumaan ka kay Lucifer. Kaya lang siya ay nagrebelde laban sa Diyos. Kaya yung knowledge tungkol sa Diyos, knowledge tungkol sa pagsamba, ay dala-dala pa rin ni Lucifer kahit na nung siya ay sipain dito sa ibabaw ng lupa. Kaya nga, nung siya ay i-possess niya yung serpente para gawin yung nangyari doon sa Garden of Eden, yung katangian yun ay naisalin niya doon sa naging anak niya kay Eva sa pamamagitan ng serpente na wala iba kundi si Cain. Kaya nga nung siya ay lumaki na, nag-alay din siya, sumamba din siya kahit na anak ng serpente. Okay? Sa ngayon, pakita natin kung paano sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos o ng pahit ng Espiritu, ang dalawang uri ng tao ito ay patuloy na nananambahan, patuloy na tumatawag sa pangalan ng Panginoon at kapwa gumagawa ng mga himala, pero hindi pa rin nababago yung katotohanan na yung isa ay binhi ng serpente at laban sa Diyos, samantalang yung isa ay binhi ng Diyos. Okay? Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa bagay nito, tungkol sa false Christ. False Christ. Okay? Babasa tayo ng scripture sa Matthew 24 verse 5. Kung meron kayong mga Biblia. Okay. Sana nakikita niyo yan ang malinaw sa bandang liburan. Sabi sa verse 5, dito sa Matthew 24, ay sinasabi ng ating Panginoong Kristo ang mga palatandaan ng huling panahon. At diyan ay binanggit niya ang tungkol sa mga giyera, iba't ibang salot sa iba't ibang dako ng mundo, at merong mga lindol sa iba't ibang dako, at alingaw-ngaw ng giyera sa lahat ng dako, taggutom, so on and so forth. At makikita niyo na yung mga sinabi dito ng ating Panginoon ay nakikita natin nagaganap sa ating panahon. Kaya pwede natin sabihin na talagang nasa dulo na tayo ng kasaysayan ng mundo. At kahit pa nga hindi mananampalataya ng Biblia, ay nakararamdam ng katotohanan yun. Kahit ang mga scientists, alam nila merong
hindi magandang nakaambang mangyari dahil sa kalagayan ng kalikasan. Di ba? At yung mga nag-aaral ng mga nilalang sa kalangitan ay meron ding nababasa na paparating na pangyayari na makakaapekto sa kalagayan ng buong daigdig. Pero merong isang partikular na tanda na binanggit ang ating Panginoon na magiging talamak sa huling panahon. At ito yung ating papag-aralan tungkol sa mga bulaang Kristo. Tingnan natin ang verse 5. Sabi, "For many shall come in my name." Okay? So, pagkatapos sasabihin yung ibang mga tanda yun, sabi niya, ito pa isang tanda. "Many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many." Isa ito isang tanda ng huling panahon. Marami daw ang darating sa kanyang pangalan na sasabihin na siya ay si Kristo at dadayain ng marami. Sabi sa verse 24, "For there shall arise false Christ." Pansinin niyo ang pagkakasabi, plural, false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. So hindi lang isang propeta ang darating, kundi maraming mga propeta ang darating, at ito ay mga bulaang propeta at maraming mga bulaang Kristo na darating. Christ. Alright. Ang ibig sabihin ng Christ ay anointed one. Ano ba yung anointed one? Pag sinabi mong anointed one, siya ay isang taong pinahiran. Okay, yung pahid na tinutukoy dito, yun ba kundi ang pahid ng Espiritu Santo. Amen. Eh, ikaw ay may pahid ng Espiritu Santo, ibig sabihin doon, ikaw ay binibigyang kapangyarihan ng Espiritu Santo. O ikaw ay kinikilusan ng Espiritu Santo, kaya ikaw ay may pahid ng Espiritu Santo. Pag sinabi mong Christ or Kristo, yung pala ibig sabihin nun, ikaw ay may pahid ng Espiritu Santo. Ngayon, ang sabi kanina ay maraming darating na anointed ones. Dahil ang sabi ay Christ, plural, diba? Hindi lang isa. And yun ay mangyayari sa huling panahon. Maraming darating na Kristos, o mga Kristo. At ibig sabihin ito, hindi po darating ang isang tao sa ating kalangitan, sasabihin sila si Jesus. Dahil right away, ay malalaman natin na bulaan siya. Dahil isa lang yung Jesus na nabuhay dito, yung Jesus na taga Nazareth, na napako sa krus. Diba? At siya ay babalik para kunin ng iglesia, para sabihin ng isang tao na siya si Jesus. Abay, baka palabasin na natin dito sa lugar nito ngayon din. Diba? Pero, pag ang isang tao tumating at sinabing siya ay may pahid ni Kristo, ang sinasabi niya lang ay siya ay Kristo. Siya ay may pahid ng Espiritu Santo. Kaya marami ang mga dumarating at nagsasabi na sila ay anointed. Okay? Kaya dito sa ating panahon, nauso yung mga crusade, di ba? Mga evangelist sa telebisyon. Nang sabi ko, si pastor, anointed talaga, si brother, anointed talaga. Bakit? Kasi may pahid sila. Pag sinabi mo, pag inangkin isang tao na siya may pahid, ang sinasabi niya ay, siya ay isang Kristo. Kaya na ibig sabihin ng anointed. Ang sabi, maraming darating na ganun. Alright. The anointing can be the right or genuine anointing, but the persons or vessels are wrong or false. Okay? Iyan po ang susi sa pag-aaral natin. Tandaan nyo, ang Espiritu Santo ay tamang Espiritu, pero pwede pala yun na yung tamang Espiritu ay pumahid sa isang tao na hindi tama. Sa maling sisidlan. Tama yung Espiritu, pero mali ang sisidlan. At siya ay anointed pa rin. Kristo pa rin siya. Kaya lang, false anointed siya. Diba? Yun dahil yung persona ay mali. Yung spirito ay tama. Pwede pala yun. Isa ito sa mga hiwaga na nahayag sa ating panahon. Nung ipahayag ang mensahe sa uling panahon. Ito pong ating dinadalang katuruan dito sa inyo, Ebanghelyo, na ang nalaman
na ang Diyos pala, o ang Espiritu ng Diyos, pwedeng dumapo sa mabuti at sa masama. At kaya diyan pumapasok yung pagkadaya ng marami. Dahil, sabi nga, di ba, kung maaari ay dayain pati ang mga hinirang. Marami daw dadayain ng mga pinahirang ito, at kung maaari lang, pati yung mga hinirang. Ibig sabihin, may mga tao na maniniwala dito sa mga maling tao na may pahit ng Espiritu Santo. Hindi po konti ang madadaya nila, marami ang sabi sa binasa natin kanina. Ang hindi lang madadaya ng mga yun ay yung mga hinirang ng Diyos. Mga pinili ng Diyos bago pa itatag ng sanlibutan. May mga tao na hindi madadaya nitong mga bulaang Kristos na ito dahil dahil malalaman nila ang katotohanan ito na ating papag-aralan ngayon. Marahil, ilan sa mga hinirang na yun ay nandito ngayon sa bahay na ito. Dahil sa maririnig na ito at mapapahayag sa kanya, kaya pagka may dumating sa kanyang pinahirang Kristo na bulaan, ay matutukoy niya na yun ay pandaraya lamang at ang intensyon ay ilayo siya sa tunay na Diyos. Okay? So tingnan natin ngayon. Pag-aralan natin mabuti ang tungkol dito. Ang isang classic na example ng sinasabi kong maling tao pero may tamang pahit ay si Judas Iscariotes. Iscariote, kung alala nyo, Jesus was sent, or Judas was sent, I should say, by the Lord Jesus with the other disciples to heal the sick and cast out devils. Naisip nyo ba yun? Na si Judas kasama siya sa inutusan na mangaral ng Ebanghelyo at pagkatapos ay magpagaling at magpalayas ng mga demonyo. And he actually did it. Sinunod niya yun. Ginawa niya yung utos natin. Tignan nga natin kung saan makikita sa scripture yun. Sa Matthew chapter 10 verse 5, ito ang sabi ng scripture. Kung gusto yung sulat yung mga kasalita. These 12 Jesus sent for and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles and the city of the Samaritans, enter ye not. Okay, so kasama si Judas dito sa sinugo ng Panginoon. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Itong utos, heal the sick, verse 8, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely you have received, freely give. Sulit natin. Maliban sa 12 ay meron pang 70 mga disipulos na sinugong ating Panginoon. Makikita natin sa Luke chapter 10 naman, verse 17, ganito pagkasabi, and the 70 returned again with joy. Yung inutos sa 12 ay inutos din dito sa 70. At pagkatapos nila sundin yung utos ng ating Panginoon, pagkatapos sila humayo para mangaral at magpagaling, maglinis sa mga ketongin, magpalayas ng diablo, ay bumalik sila sa ating Panginoon para magulat sa kanilang missionary trip. Sabi sa verse 17, and the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Ang diablo mismo, Panginoon, ay sunod-sunuran sa amin sa iyong pangalan. Yan ang sinasabi nila sa ating Panginoon. Tuwan-tuwa sila. Sa verse 18, and he said unto them, sagot ng ating Panginoon, I beheld Satan as a lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Verse 20, notwithstanding, in this rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Amen. Huwag kayong magalak dahil nagawa niyo itong mga bagay nito. Diba? Magalak kayo dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Amen. Right, alalahanin niyo, kasama dito si Judas. At alam niyo ba kung sino si Judas? Ibig sabihin, Judas, taksil sa ating Panginoon, pero nakapangaral ng Ebanghelyo at may kapangyarihan ng Espiritu na binigay si Jesus sa kanila. Pinahintulot ni Jesus na papahiran siya ng Espiritu para siya makapagpalayas ng demonyo, makapagpagaling, bumuhay pa nga ng patay ang sabi ang utos sa kanila. At sila'y nagdiwang pare-pareho na nagulat sa ating Panginoon na nagawa nila yun. Okay? So tama yung kapangyarihan, sino makakapagpalayas ng demonyo kundi ang Espiritu lang ng Diyos. Diba? Pero Judas pa rin, hindi na bago si Judas hanggang sa siya ay mamatay. Amen? Alam natin na pinagtaksilan niya ating Panginoon at nag-suicide siya at dahil doon tiyak na wala siyang kaligtasan. Pero siya ay napahiran ng kapangyarihan at Espiritu ng Diyos. Yan ang sinasabi ko.
Tama yung kapangyarihan, tama yung pangalan na ginagamit, tama yung espiritu, pero yung tao mismo ay mali, Judas. Okay? Hindi natin mabasa. Sa Matthew 7, verse 15, ito ang bilin ng banal na kasulatan sa atin. Ating Panginoon na nangungusap. Ang sabi, beware of false prophets. Mag-ingat daw kayo sa mga bulaang propeta, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Dumarating daw sila, nakadamit tupa, pero sa kanilang kalooban, sila ay mga maninilang lobo. Diba? Kung ang diablo ay mandaraya sa inyo, kung tangkayang dayain kayo, hindi siya darating na merong kalaykay, at may sungay, at may buntot. Di ba? Pag gusto niya kayong dayain, abay magkukunwari siya. Ang sabi siya ay magbibihis kordero. Di ba? Pero sa katotohanan lang, sa panloob na pagkatao niya, siya ay isang, amen, maninilang lobo. Verse 16. Ito ngayon, ang paraan para matukoy niyo sila. Sabi, you shall know them by their fruits. Okay? Kahit ano pang itsura niya, kahit para pang mukhang anghel yan kung magbihis, at may dalang Biblia, magamit ng pangalan ng ating Panginoon, ano ba yung bunga ng taong yan? Ano bang bunga ng mga nagsasabi sila yung mga propeta? Sa kanilang mga bunga ay makikilala niyo sila. Naalala niyo nung nakaraan ano yung bunga? Doon sa ating pinag-aralan sa Gadalabinan, ang bunga ay maaring salita. Okay? Ano bang tinuturo nila? Tinuturo ba nila na si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos? Yan ay salungat na salungat sa turo ng Biblia. Dahil ang Biblia ay tuturo na si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? Si Jesus ay tao din, pero hindi siya tao lamang. So kita niyo, yun ay paglilihis. Amen? Dahil kung siya ay tao lamang, then hindi ang Diyos ang tumubos ng ating kasalanan. Diba? Dahil si Jesus ang nagbayad ng buhay niya para sa ating kasalanan. Okay? Kung hindi siya Diyos, amen? Then tayo hindi tinubos ng Diyos. Pero alam natin, ang Biblia malinaw sa pagtuturo na si Jesus ay nagkatawang tao lamang para magampanan niya yung pagsasakripisyo ng kanyang sarili dun sa Kalbaryo. Alright. So, ang bunga ay maaaring salita, katuruan, maaaring ano pa, kung alala nyo? Ano pa ang bunga nung pinag-aralan natin na naraan? Review tayo. Ito ay maaaring gawa sa kanilang gawa. Kasi yung salita ay nagmamanifest sa gawa. Yung katuruan ay nagmamanifest sa gawa. Kung ano yung turo mo, magmamanifest yun sa iyong buhay, sa gawa mo. Diba? Kung nagtuturo yung mga tao na okay lang na mambabae kayo, diba? Total, mahabagin naman ng Diyos. Mga babaero nga yung mga maging tagasunod ng pagturo yun. Bakit? By their fruits, you shall know them. Amen. Amen? Maaaring magaling magsalita, maaaring may pinahira, maaaring gumawa pa ng himala. Pero tingnan niyo yung bunga. Yes. Sa pamagitan ng bunga nila, ay makikilala niyo sila. So yung bunga ay salita, katuruan, gawa, o kaya ay buhay. Yung buhay nila, yung klase ng buhay nila ang mapapatunay kung sila ay si Diyos. So you shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but the corrupt tree bringeth forth evil fruit. Yun lang kasimple mga aral ng ating Panginoon. Diba? Natin tulad niya sa kalikasan. Kung paano ang punong mabuti ay hindi pwedeng mamunga ng masamang bunga. Ganun din naman yung mga tao, kahit pa anong bihis nila, kahit pa gamitin nila ang pangalan ng ating Panginoon, kung yung bunga nila ay hindi tama, amen, ay huwag niyo silang pakikulan. Amen. At sila ay bulangang pinahiran. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Ito ang napasabi sa mga puno na hindi namumunga ng mabuti. Dapat pinuputol at sinisiga sa apoy. Verse 20. Wherefore, by their fruits, inulit na naman, ye shall know them. Okay. Ayan. Verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven.
Medyo ba, hindi raw lahat na nagsasabi sa kanya, Panginoon, Panginoon. Diba? Lahat ng tao nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Pagka may pangailangan, Panginoon, Panginoon. Pagka may sakit, Panginoon, Panginoon. Pag may lindol, Panginoon, Panginoon. Pag may undoy, Panginoon, Panginoon. Pero hindi handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga taong ganun daw, ay na tumatawag sila sa Panginoon, ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Sino lang daw papasok? Ang makapapasok lang ay yung tumutupad ng kalooban ng Ama na nasa langit. Ano ba ang kalooban ng Ama? Madaling salita, ano ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay yung kanyang salita. Kaya po narito kami para ipahayag sa inyo ang kalooban ng Diyos. At mabigyan kayo ng tsansa na tumupad ang kalooban ng Diyos. Kaya nasabi, yun daw, tutupad, yun lamang tutupad ng kalooban ng Diyos ang makapapasok sa langit. Hindi yung tumatawag lang ng Panginoon. Diba? Lahat tayo, mga Kristiyano, at mapakatoliko, Baptist, Iglesia, diba? Ano man yan, Panginoon, Panginoon. Pero sabi, hindi pala yun ang paraan para maligtas. Kailangan ay tupadin ang kalooban ng Ama na nasa langit, ang kanyang salita. Diba? Pag meron kayong kalooban, anong gagawin nyo? Para ipahayag ang kalooban nyo, sasabihin nyo. Diba? Dawa, meron kayong mamamatay na kayo. Sorry for the illustration. Pero, naghihinga naman kayo. Gusto nyo mag-execute ng last will and testament. Kalooban nyo yun, di ba? Ano gagawin nyo? Kung di na kayo makapagsalita, magsusulat kayo. Susulat nyo kung ano yung will nyo sa inyong mga mahal sa buhay, di ba? O ito, anak na bunso, gusto ko ganito ang gawin mo. Ibigay ko sa iyo yung ating rancho, kaya lang, kailangan mong gawin ito, ganyan, ganyan, ganyan. Will niya yun. Anong ginawa niya? In-express niya yung will niya sa pamamagitan ng salita. Okay? So kung ganun tayo, ganun din ang Diyos. Meron siyang kalooban. At yun ay kanyang hinayag sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya itong Biblia natin binabasa, ito ay pagpapahayag ng kalooban ng Diyos. Yes, amen. Diba? Kaya kung gusto nyo maglingkod ng tama, nandito yung instruction niya, yung kalooban niya kung paano siya mapaglilingkuran ng tama. Dahil ayon sa Biblia, maraming tao ang naglilingkod nang wala sa kalooban ng Diyos. Maraming naglilingkod na hindi nila kilala yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Kaya siya nagpahayag ng kanyang kalooban para maging tama ang ating paglilingkod at maging katanggap-tanggap. Hindi ba nakakalungkot yung sa dulo ng iyong buhay, malaman mo lahat ng paglilingkod na ginawa mo, mali pala? Bakit? Kasi hindi mo chinek sa salita ng Diyos, sa kalooban niya na ipinahayag. Kita nyo? Hindi po pwedeng sabihin mo, kasi sabi ng lolo ko, yun daw ang tama eh. Kasi ang Diyos, pagdating na panahon, siya ay magkakaroon ng pamantayan sa paghatol. Meron siyang gagamitin na panghatol sa tao. Hindi siya pwedeng manghatol nang wala siyang basihan ng kanyang panghatol. Diba alam niyo ang kanyang magiging basihan? Ang kanyang salita. Hindi siya pwedeng humatol sa lahat ng tao sa pamagitan ng doktrina ng isang church lang. Diba? O sa pamagitan ng doktrina ng Iglesia ni Cristo, hatol ako mga tao, marap kayo, paano na yung mga Katoliko? Di Iglesia ni Cristo lang maliligtas niya kasi yung doktrina ng Iglesia ni Cristo ang pangahatol niya. Hindi rin pwedeng doktrina ng Baptist. Anong Baptist? Ang dami ng Baptist, iba't ibang klaseng Baptist niyo. Hindi rin pwedeng doktrina ng Pentecostal. Ang dami ng Pentecostal niya, iba't ibang klase. May Trinitarian, merong oneness, so on and so forth. Ano ang pangahatol niya? Ang pangahatol niya para patas ay wala iba kundi ang kanyang sariling salita. Amen. Kaya nga, yun ang ginagawa natin ngayon, mga kaibigan natin dito. Binubuksan natin ang Biblia, ang kalooban ng Diyos para magawa yung musunod. Dahil ang sabi, yun lang daw papasok sa langit, ang sumusunod ng kalooban ng Ama na nasa langit, which is ang kanyang salita. Right. Yung sa Matthew 21, 28 to 31, kung gusto nyo sulat na lang yung scripture, kasi meron parable dyan, sabi natin Panginoon, siya daw ay utos sa dalawang lalaki, sabi ng isa, Panginoon, susunod ako. Pagkatapos ay hindi naman siya sumunod. Pagkatapos, yung isa ang sabi, nung una niya marinig utos ng Diyos, ikaw lumayo, sumunod ka sa akin. Ang sabi ng isa, hindi ako susunod. Pero, na-realize niya yung pagkakamali niya, nagsisi siya, at siya'y sumunod. Ang sabi natin pa, sino sumunod sa kalooban ng Panginoon? E di yung una, parang hindi ko susunod, pero sa wakas, ay sumunod din. Samantalang yung isa, na parang bang hanggang sumunod, pero sa dulo, ay hindi siya sumunod. Ibig sabihin, may mga tao parang religyoso eh. Parang
Nandiyan palagi, hanggang sumunod. Pero ang titingnan ni Lord, talaga masusundin mo pagkatapos mong marinig Yes, amen. ang salita ng Diyos. Okay? Sa verse 22, sabi, many will say to me in that day, ito na, sa araw na yun daw. Ano itong araw to? Araw ng paghukom. Marami ang pupunta sa akin sa araw na yun. At magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, have we not prophesied in thy name? Kita niyo, ha? Prophesied, nanghula sila sa pangalan ng ating Panginoon. Hindi lang yun. And in thy name, have cast out devils. And in thy name, done many wonderful works. Ito ay eksena sa paghukom. Marami daw ang lalapit at sasabihin, Panginoon, mukhang maganda ang chance ako. Mukhang sa langit ang pasok ko, Lord. Kasi nanghula ako sa iyong pangalan. Hindi lang yun. Ako ay nagtaboy ng mga demonyo sa iyong pangalan, Lord. At gumawa ng maraming mga kababalagan sa iyong pangalan, Lord. Malamang, pasok ako, Lord. Ano palagay mo? Sabi sa verse 33, and then will I profess unto them. Sasabihin ko sa kanila, doon sa mga yun. Diba? Para makapag-maaral ka, yung prophesy dyan ay katumbas ng preach. Nangaral ako sa iyong pangalan. Tapos, nagpalayas. Para makapagpalayas ka, makapangaral ka ng Ebanghelyo, at gumawa ka ng maraming kababalaghang gawa, kailangan may pahit ka ng Espiritu or else hindi mo yung magagawa. So, ibig sabihin, itong mga tao ito ay may pahid. Pero ang sabi sa kanila ng Panginoon, pagdating ng araw na yun, sasabihin ko sa kanila, I never knew you. Hindi ko kayo kailanman nakilala. Naalala niyo yung pag-aralan natin sa Genesis? And Adam knew Eve, his wife. And Eve conceived. Yung salitang knew dyan, ay hindi lang yun, alam mo yung pangalan. Kasi, tingnan nyo, ang Diyos ba? Ang Diyos ang salita dyan eh. Ang Diyos ba merong hindi kilala? Meron bang hindi kilala ang Diyos na pangalan? Meron bang hindi alam na pangalan si Lord? Eh, all-knowing siya eh. Omniscient siya, di ba? Alam niya lahat ng bagay. Pero ang ibig sabihin ng new dyan, relationship. Di ba? Oo nga, nagpalayas kayo ng demonyo. Gumawa kayo ng mga kapapalagaan, nangaral kayo sa aming pangalan, pero wala tayong intimate na relationship. Hindi ko kayo nakilala bilang mga anak ko, at hindi niyo ako nakilala bilang Panginoon niyo. O hindi tayo nagkaroon ng relasyon tulad sa mag-asawa, dahil ang iglesia at itibinubuo ng mga mananampalataya at si Kristo ay parang mag-asawa na itinuturing sa Biblia. Tandaan niya. Kaya sabi ni Kristo, o ginawa niya, pero magsiliw kayo sa akin dahil hindi tayo nagkaroon ng relasyon. In other words, kayo ay nakadepende sa religion niya lang. Nakadepende kayo sa tinuro ng mga tradisyon at dogma at credo, pero wala kayong personal na relasyon sa akin, kaya I never knew you. Diba? Yung know dun sa Genesis ay relationship. Personal relationship. Nakilala ni Adan si Eva, sa anong paraan? Nagkaroon sila ng intimacy at nagkaroon ng bunga yung kanilang pagkakilala sa isa't isa. So ganun din. Para masabi ikaw ay may relasyon sa Diyos, kailangan magkaroon ng bunga ang iyong relasyon sa Panginoon. Right? Hindi lang puro Lord, Lord. Puro Lord, Lord. Amen? Hindi lang bunganga. Kailangan bunga. Maraming mga Christian, ang daming mabunganga pero walang bunga. Ang hinahanap nila ay ang bunga ng ating relasyon sa Kanya. Okay. So sabi niya, hindi niya lang sinabi, hindi ko kayo kilala. Sabi pa niya, magsilayo kayo sa akin. Depart from me, ye that work iniquity. So tingnan natin mabuti yung eksena. Narito ang mga tao, sabi, nangaral, nanghula sa kanyang pangalan, nagpalayas ng diablo sa kanyang pangalan, gumawa ng mga kapabalagan sa kanyang pangalan, pero sa dulo, sasabihin ng Panginoon, kayo ay manggagawa ng katampalasanan. Pwede pala yun. Nangaral, nanghula, magawa ng kapabalagan sa pangalan ng Panginoon Jesus, ha? Pero sila ay manggagawa ng katampalasanan. Tingnan natin yung James chapter 4:17. Natin kung ibig sabihin ito. Santiago 4:17 ba yan? Okay. Ano ba ang katampalasanan? Tignan natin, ha? Para makita natin. Kung gusto, malinawan natin gusto kung anong sabihin ng scripture niya. Alright. Ano yan?
4:17. Sabi dito, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yung iniquity ay katumbas din ng kasalanan. Sa English, ganito pagkakasabi. Therefore, to them that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is a sin or iniquity. Katampalasanan. Alright? Yun daw ang kasalanan, katampalasanan. Manggagawa ng katampalasanan, pagka alam mo raw na gumawa ng mabuti, pagkatapos ay hindi mo ginagawa, yun ay katampalasanan. Okay? Dalawa na ang klase ng kasalanan kung tutusin. Yung isa ay paggawa ng hindi dapat ginagawa. Alright? At yung isa ay yung hindi paggawa ng dapat ginagawa. Merong sin of commission, merong sin of omission. Diba? Pag sinabi mo omission, hindi mo ginawa, alam mong tama. Okay, paano mo nalaman na tama? Kasi nabasa mo sa Biblia. Kasi ipinangaral sa iyo mula sa Biblia. Pinahayag ang kanyang kalooban sa iyo. Nalaman mo na. Pag nalaman mo na, anong mangyayari? May responsibilidad ka na ron. Alam mo na kung ano ang tama. Pag hindi mo yung ginawa, kahit ano pang himala ang gawin mo, kahit ano pang tawag mo kay Lord, pero hindi mo ginawa yung malinaw na kalooban ni Lord sa iyo, ano raw yun? Kasalanan or katampalasanan. So lumalabas yung mga lalapit sa ating pagdating ng araw na gumawa ng mga kapabalagan sa pangalan niya, pagamat gumagawa, ay hindi tumutupad sa kanyang salita. Pwede pala yun. Amen. Pwede pala yung ma-reality. Amen. Kaya pala merong mga ebanghelista na nahuli sila, nalaman nila na merong mga kalaguyo. Ayun. Samantalang nangangaral ng ebanghelyo. Samantalang malinaw, sila mismo na nagbabasa ng Biblia na tinuturo ng Biblia, hindi ka dapat makalunya. Amen. Hindi ka dapat makiapid. That's right. Pero sila mismo na tagapagturo ng Biblia ay gumagawa nun. Pero may pahid. Mhm. Magaling mangaral. Di ba? At nakakagawa ng mga kapabalagan. Si Judas nga gumawa nun eh. Ito yung sinasabi ko na anointed Kristo pero bulaan. Mga bulaang Kristo, sabi, dadami yan sa uling panahon. Nandito na ba tayo sa panahon yun? Amen. Amen. Kita nyo? Tagana. Right? Sabihin sa, makikita sa Biblia na kailangan, kung gusto mong maligtas, tumanggap, makapasok sa harian ng Diyos, ikaw ay magsisi, di ba? At magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At napatunayan natin yan, na yan ay utos sa lahat. Hindi yan utos lamang sa isang grupo ng mga tao, para sa lahat yan. Di ba? Nung mangaral si Pedro, ang tanong ng mga tao, anong dapat namin gawin? Sige, gusto niyo ba malaman? Sabi ni Pedro, ito ang dapat niyo gawin. Magsisi kayo, magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sila pagpapatawad ang inyong mga kasalanan. Yan ang pangat na talakay natin na kalayan. At ang sabi, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun ay kalooban ni Lord, salita ni Lord, katotohanan yun. Di ba? At alam natin na tamang gawin yun. That's right. At pagdating ng panahon, nabigyan tayo ng chance at hindi natin ginawa yun, then it becomes an iniquity. Iniquity. Tayo ay mananagot kay Lord pagdating na araw. Right? Kaya, ang panalangin ko sa Panginoon, biyayaan niya kayo kung makita niyo katotohanan, biyayaan kayo ni Lord na ito'y sundin, dahil ito ay chance ang binibigyan ng Diyos sa inyo, biyaya para kayo ay makalapit sa Kanya at makapasok sa Kanyang kaharian. Alright, marami pa iba, marami kong pwedeng tukuyin dito tungkol sa pamamaraan ng pamumuhay, di ba? Pamaraan ng pananamit at lahat ng yan ay pamantayan ng Biblia sa atin. At kung gusto natin malaman talaga kung anong kalooban ni Lord, susundin natin, buksan natin ang Biblia at handa tayong sumunod. At pag nakita natin, pagtutuparin natin. Amen? Dahil pagka hindi natin tinupad, ay matutulad tayo doon sa itataboy ng ating Panginoon. Lumayo nga kayo sa akin, hindi ko kayo nakilala. Bakit? Dahil kayo ay manggagawa ng katampalasanan. Alam nyo kung anong mabuti, tapos hindi nyo ginawa. That's right. Okay? So ang mabuti, wala pa kundi salita ng Diyos. Amen. Amen. Pagka nalaman nyo, kailangan ito pa rin yung or else, you will be responsible. You will be duty-bound. Amen. Na ito'y gawin, at pagka hindi nyo ginawa, magsusulit kayo sa araw ng ating Panginoon.
Right? Kaya, alam nyo, napaka-sensitibo ng pangaral ng salita ng Diyos, pagdalo ng gawain. Amen. That's Diba? true. So, dahil ang pinag-usapan natin dito ay ang magiging kalagayan ng kaluluwa niyo. Amen. It's a matter of life and death. Kaya nakakalungkot. Dun sa iba, parang hindi nila pinapansin ito. Wala silang pakialam sa mga gawain. Pero, salamat sa Panginoon at kayo'y dumulog. Amen. Dahil ibig sabihin nun, meron kayo naramdamang tawag kay Lord. Gusto niya, binibigyan niya kayo ng chance para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang yung katawan niyo, kundi ang inyong kaluluwa. Tandaan niyo, maliban sa katawan na yan, meron kayong pagkatao na panloob. Wala iba kundi ang inyong kaluluwa. At yun ang gusto ng Diyos unang-una, nabigyan ng buhay na walang hanggan. Dahil pagka yun ay nabigyan ng buhay na walang hanggan, pagamat mamatay itong katawang ito, sabi ng ating Panginoon, ay bubuhayin kayo ulit dahil yung kaluluwa niyo ay meron ng buhay na walang hanggan. Amen. Diba? Maaari kayong pagalingin ng maraming beses sa pamagitan ng himala sa inyong katawan, pero kung ang kaluluwa nyo ay hindi tumanggap kay Kristo, hindi nakatanggap ng buhay na walang hanggan, ay mamamatay pa rin kayo ulit, mabubulok kayo, at sa kawakasan ay itatapon kayo sa impyerno. Pero yung mga tumanggap kay Kristo, at tumanggap ng Espiritu ng Diyos, at ipag-isa, tumanggap sa Ebanghelyo, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. At kahit mamatay sila, sabi ni Kristo, sa huling araw ay babangunin sila muli. Amen. Amen. Let's go. Amen. Ito rin natin magbasa. Para maintindihan natin also, gamit tayo ng illustration. We can use grafting as an illustration. Okay, para mas maintindihan natin yun. Tama yung spirito, tama yung madali na kapangyarihan, pero mali yung bunga. Mali yung tao. Alright. Sa daigdig ng agrikultura, meron tinatawag na grafting. Palagay ko, pamilyar kayo dahil probinsya pa rin itong Pampanga, no? At merong gumagamit ng ganyan method dito marami. Pagka ang mga halaman ay magkakapamilya, pwede palang yung sanga ng mga halaman yun ay ihugpong mo sa puno na kapamilya. Okay? At ang mangyayari, yung mga sangang yun ng iba't ibang uri ng halaman ay mamumunga ayon sa kaniyang pagkauri. Samantalang sila nakakabit sa ibang puno. Like for example, ito. Ito ay orange tree. Ano, meron akong stick, ano? Kaya orange tree ito. Kaya, dapat orange ang kanyang bunga. Pero, makikita niyo dito iba't ibang klase ng bunga. Meron ditong lemon. Okay? Meron ditong kahil. Hindi naman yan orange, malalaki yan eh. Kahil yan eh. At merong malangita. Kasi yung mga yan ay hinugpong, grafted lang sa orange tree, nakapamilya nila. Pwede pala yun. Diba? Ang bawat sanga ay mamumunga, thank you very much, ayon sa kanyang uri. Ang kahil ay mamumunga, ang lemon ay mamumunga ng lemon sa panahon ng pamumunga niya. Ang kahil ay mamumunga, yung sanga ng kahil na nakaupo, mamumunga ng kahil sa panahon ng pamumunga. At yung dalangitan ay mamumunga ayon sa kanyang uri. Samantalang, sila'y nakakabit sa orange tree. Ang orange tree, pagka nagpusbong ng panibagong sanga, original, galing sa ugat, galing sa sarili ng puno, sige, pag nag-upong siya, at namunga, ngayon, anong bunga? Orange. Yun ang original na bunga ng puno. Alright? Yung iba, palibasa, hindi galing sa orange, hinugpong lang sila, kaya ang bunga nila ay hindi orange. Pero nakikinabang sila saan? Sa katas ng orange, sa buhay ng orange. Okay? Ibalin natin sa spiritual. Maraming mga tao ngayon gumagamit sa pangalan ni Lord. Di ba? Gamit ng kanilang mga iglesia ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya ang mga pangalan ng iglesia nila ay Church of the Living God. Mga ganyan, di ba? Iglesia ni Cristo. Ano pa? Church of the Firstborn. So on and so forth. Lahat patungkol kay Cristo. Pero kung yung iglesia yun ay hindi nanggaling mismo sa puno, siya ay mamumunga ng uri niya, hindi ng uri ng puno, naman ko kundi si Kristo. Si Kristo ang puno. Sabi, ako ang puno. Sa John chapter 15, kayo ang mga sanga. Amen.
Kaya may isa lang tunay na puno sa espiritual na usapan. Amen? Si Kristo yun, at nasabi, ang mga mananampalataya, ang mga sanga. At alam niyo kung ano namumunga, hindi itong itong katawan ng puno ang namumunga ay yung mga sanga. Amen. Kayong mga believers ang mamumunga kung kayo nakakabit kay Kristo. Kung kayo may relasyon kay Kristo. Pero, sabi dito, may mga taong hindi naman talaga isinilang dito sa katawan ni Kristo o sa puno ni Kristo, hindi naman nanggaling kay Kristo, walang relasyon kay Kristo, pero gumagamit ng kanyang pangalan, nakikinabang sa kanyang espiritu, nakikinabang sa kanyang mga pagpapala, nakikinabang sa kanyang kapangyarihan. Ito yung mga taong sinabi ko inyo kanina, na lalapit sa Panginoon at sabihin, kami nangaral sa iyong pangalan. May pahit ng espiritu, iisang buhay ang dumadaloy sa mga sangang yun. Pero yung mga bunga nila iba-iba. Sa pamamagitan ng kanilang bunga ay makikilala nyo sila. Amen. Di ba Kristyano din yan? Sabi naman, bakit binibabayan yan hinugpong lang yan. Hindi yan talaga born again. Kung yan isinilang na muli at umusbong mula sa original na puno, ang bunga niya dapat bunga ng buhay ni Kristo. Yes. Dapat kapareho ng buhay ni Kristo ang makikita sa Kanya. Sabi ni Kristo, sa mga sumasampalataya sa akin, ang mga gawang ginagawa ko ay gagawin din naman niya. At higit sa mga gawin itong kanyang gagawin dahil ako'y paparoon sa mga. Ibig sabihin, diba, iisang buhay kasi ang mananalaytay. Pag tinanggap niyo Holy Spirit, yun ay buhay ni Kristo. At kung yun ay, kung kayo sinilang na muli, sinilang sa iglesia, sa katawan ni Kristo, amen? Ang magiging bunga niyo dapat ay bunga ng Espiritu ng Diyos. Alright, so sana nakuha niyo na yung punto. Right? Merong mga nakikinabang, mga simbahan, mga iglesia, mga evangelista, mga mangaral, magamit ng kapangyarihan, may pahit ng Espiritu, pero ang bunga nila ay mali. Bakit? Kasi hinugpong lang sila. Kaya nga, mga bulahang, inahiran, tuloy natin ito basa. Si Satanas mismo ayon sa Biblia ay nakapagpapakita ng mga tanda at kababalagan at gumagawa ng mga himala. Isip nyo ba yun? Kaya huwag kayong padala sa himala lang. Diba? Kasi yan yung kaya maraming kasi may mga himala doon Okay, naniniwala tayo doon, pero hindi lang yun ang dapat yung pagbasihan kung tama ba yung grupo na kinabibilangan nyo. Diba? Ano ang dapat pagbasihan? Sabi ni Kristo, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Hindi sinabing you shall experience miracles, and the miracles will set you free. Hindi. Ang sabi, ang katotohanan. Ang sabi si John 17:17, ang sabi ni Kristo, ang salita mo ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Pagka nalaman mo ang salita ng Diyos na wala iba kundi katotohanan, yun ang magpapalaya sa iyo. Yun ang magpapalaya sa iyo sa kasalanan, yun ang magpapalaya sa iyo sa katangian mong masama na magdadala sa islimpyan o kung hindi ka mapapalaya dyan. Ang katotohanan ang kailangan mo. Ang salita ng Diyos ang kailangan mo. Amen. Hallelujah. And the truth shall set you free. So, wag lang sa himala. Dahil sabi dito sa 2 Thessalonians chapter 2, sabi niya, and then shall the wicked. Ang wicked nito, pinag-aralan natin nakaraan. Sabi sa inyo, continuation nito ng ating pag-aaral. Ay wala iba kundi si Satanas. The wicked shall be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming, even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders. So meron daw darating ang Antikristo na merong mga himala Amen. at sinungaling na mga kababalaghan. Diba? Si Satanas, pwedeng gumamit ng kapangyarihan ng Diyos mismo, pwede niya i-utilize yun, pagkatapos ay ilihis niya kayo sa pagsamba sa ibang Diyos. Amen. Tandaan nyo, si Lucifer, kabisado niya ang galaw ng Diyos. Kaya pwede niyang gamitin yung pahit ng Diyos at bigyan niya ng pakiramdam ng tao, at bigyan siya ng false sense of security. Kita mo, kaya nag-speaking in tongues ka na, kaya ligtas ka na. Meron ganyan turo di ba? Speaking in tongues, ano nyo ba yun? Sasabihin ng iba't ibang wika? Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng gano'n. Di ba? Hindi porket nag-speaking in tongues, kapabalagan yan, ay ligtas na yung tao. Di ba? Dahil kasi si Satanas, pwedeng gumawa ng kababalaghan. At kasi namaling ang kababalaghan. Yan ang sinasabi, sinungaling kasi siya. Alright.
Sa Revelation 16:13, tignan niyo ang sabi, inilarawan siya bilang maruming espiritu, tatlong maruming espiritu. Sabi, I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils working, miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. So hindi lang himala ang ating titignan. Huwag tayong padaya sa himala. Ano bang tinuturo ng mga tao yun? Saan ba kayo pinasasamba? Sa tunay na Diyos ba? O pinasasamba kayo sa isang bulaang Diyos? Sa Diyos na walang buhay, for example, di ba? Diyos na hindi namatay para sa inyo. Ang tanging Diyos na dapat natin sambahin ay yung Diyos na nagkatawang tao para iligtas tayo. Bigyan tayo ng buhay walang hanggan. Kundi walang iba kundi ating Panginoon Hesus Kristo. Maliban sa Kanya ay wala nang ibang Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. Okay? Consider natin ang scriptures nito. Matthew 5:44 hanggang 45. I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you, that ye may be the children of your Father which is in heaven, for He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and send rain on the just and on the unjust. Ito ang sabi ni Jesus sa mga tagasunod niya. Kung gusto nyo maging mga anak talaga ng Diyos, amen? At maging tulad sa inyo ang sa langit, ang sabi ay, huwag nyo ganyan mas maimang o mas sa inyo. Malinyaw yung mga kaway. At sabi, yung mga umuusig sa inyo, pagpalain nyo, panalangin nyo pa nga. Yung mga nag-uusig sa inyo, dumagamit sa inyo sa maling paraan. Para kayo maging mga anak ng Diyos na Ama na nasa langit. Dahil ang Ama ay ito. Sabi niya, ganito raw ang Ama natin sa langit. Nagpapasikat siya ng araw, kapwa sa masama, at sa mabuti. Yan ang Diyos. Nakita na ba kayo ng pagkakataon na umulan? Pagkatapos yung mga makahiya, hindi napapatakan ng ulan? Dahil walang kwentang halaman niya, puro tirik lang yan eh. Di ba, damo lang yan, damong ligaw lang yan, bakit ba didiligan ko yan? Hindi, ang Diyos, pag nagpapatak siya ng ulan, pag nagpasikat ng araw, amen, tinatamaan kapwa, mabuting halaman, masamang halaman. Amen. Amen. Di ba? Ang Diyos. Saan ba galing ang buhay? Sa Diyos. Pero, ang mababait lang ba ang may buhay ngayon, ang may hininga? Kahit yung mga tao walang pakialam kay Lord eh. Saan ba galing yung hininga nila? Kay Lord din. Yung buhay galing kay Lord. Dahil siya'y mabuting Diyos na kahit masama, binibiyaya Kanya. Yes. Kahit masama, pwedeng makinabang sa Kanyang biyaya. Kaya nga, diyan papasok yung sinasabi natin, mga bulaan pero nakikinabang sa pahid ng Kanyang Espiritu. Dahil yung ulan ay tipo rin ng Espiritu ng Diyos. Ito ay pumapatak daw sa kapwa mabuti at hindi mabuti. Right? Ikaw ba? Ay, wala na ano. Ikaw ba? Si Lord. Ayan. Praise the Lord. Hey, nasusundan niyo siguro so far ang ating pag-usapan na. Okay, kailangan natin sandali. Medyo nagpapandang na. Praise the Lord. Hallelujah.
Okay. Sige. Sabi natin, sa Hebrews 6:8, 6:4, sabi rito, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put Him to an open shame. Sa natin sa Tagalog, ito pagkakasabi, Hebrews 6:4. Okay, ganito, ang gabi na gusto. Ganito, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Meron dito sinasabi na mga taong minsan nang naliwanagan, marahil napakalalan, atin ang Bible study, at ay, ganun pala yun. At pagkatapos ay, hindi lang sila naliwanagan, kundi ang sabi, sa verse 4, sila ay nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. So pwede pala yun, na isang tao ay makabahagi ng Espiritu Santo, makalasap ng kaloob. Anong kaloob? Ng kalangitan. Ang salita ng Diyos ay kaloob ng kalangitan. Diba? Mga kaloob ng Espiritu, yun ay mga kaloob ng kalangitan. Speaking in tongues, merong mga nananaginip, merong nagkakaroon ng pananampalataya para magpagaling ng may sakit, yun ay kaloob ng kalangitan. Sabi, pwede pala mangyari yun, na maranasan mo itong mga to, at ang verse 5 sabi, and have tasted, sa verse 5, sabi, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, kaya ang ating ginagawa ngayon, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at saka mahiwalay sa Diyos, okay? Pagka naranasan mo ito mga ito, ano ito? Bunga ng Espiritu, pahid ng Espiritu, right? Tamang Espiritu ng Diyos. Di ba? Galing yan sa Diyos lahat, yung mga biyayang yan. Pero pwede mo pala maranasan yan pagkatapos mahiwalay ka. Ibig sabihin nung tumalikod ka pagkatapos mo malaman. At ang sabi dito, pag nangyari sa iyo, hindi na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang pinapakong muli sa ganang kanilang sarili, ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Sabihin, praise the Lord, may mga tao na pagkatapos malaman ng katotohanan, tatalikod sila at hindi na sila makakabalik. Bakit? Kasi ano nangyari? Hindi sila nagkaroon ng tunay na conversion. At naging tawag dito, kapulaan lang sila, katitisuran lang sila ng Ebanghelyo. Amen. Dahil wala namang tunay na conversion, nagsalita na siguro ng mga masasama, laban dun sa dati nilang pananampalataya, ay hindi na sila makapabalik. Ibig sabihin, mapapahamak sila. Samantalang nakalasap sila ng kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan nyo? Napahiran sila ng Espiritu ng Diyos. Pero hindi pala sila maliligtas pagdating na araw. So hindi yung maramdaman mo yung presensya ang importante. Yan ay biyaya lamang ni Lord. Ang magliligtas sa iyo, ano ulit? Ang pananampalataya mo sa salita niya. Amen. Ang pananampalataya mo sa katotohanan. Hindi yung ikaw ay nakaramdam ng presensya. Salamat dahil ang Diyos nagpaparamdam siya ng kanyang presensya. Right. Pero yan ay binibigay niya lang sa iyo para ano? Para tulungan kayong manampalataya. Yun ang importante sa iyo. Dahil kung maramdaman mo yun, pagka hindi ka mananampalataya, tumalikod ka, iniwan mo kung kinalimutan mo kung narinig mo, wala, lamang malaki lang ang responsibilidad mo. So kailangan tanggapin natin siya. Ating puso. Okay. Tuloy natin. Hebrews chapter 6. Ano naman? For the earth which drinketh in the rain that cometh off upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. Okay? But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Right? Narito ang lupa daw, ay umiinom ng ulan na galing sa langit na pumapatak dito.
At pagkatapos doon ay nag-uusbong ng iba't ibang uri ng halaman. Para ano? Para sila ay pakinabangan ng mga nagbubungkal sa kanila. Okay? Sa pamamagitan nun ay nakatatanggap yung mga magsasaka ng pagpapala. Pagkatapos nila magtanim, pagkatapos ng ulan, mag-uusbong ng halaman, iba't ibang uri daw. Yung iba ay magbibigay ng pakinabang dun sa nagbungkal. At yung iba naman, natutubo dun sa lupa ay mga tinik at dawag. Ang sabi ay nalalapit sa pagkasumpa na ang dulo ay para isigat lamang. May mga halaman na tutubo pagkatapos ng ulan na walang pakinabang at kailangan lamang sunugin. Amen. Pero meron ding mga papakinabangan at pinagpapakinabangan ng mga magsasaka. So, inulat tayo nitong scripture doon sa sitwasyon ng lupa. Tayong lahat ay nasa isang lupa, di ba? At ang Diyos ay nagpapaulan ng kanyang espiritu. Kapwa sa mabuting halaman at masamang halaman. Pareho tayong nakikinabang. Alam niyo ba, nung magsimula ang church namin doon sa Quezon City, sa Galas po, kung pumili kayo sa lugar. Nagsimula lang po yung parang ganitong bahay pa ng Alvin, pamilya namin, maliit na sala rin. At meron ng mga tsuhin ng mga lasenggo na talagang wala nang ginawa kung hindi kami ay pusigin, kami ay pustahin, kami ay kinakantsawan sa aming pananampalataya. At madalas, habang kami nagsiservice, sila ay nagiinuman at nalalasing na sila habang kami ay nalalasing sa Espiritu ng Diyos. Amen. Pero yun sa isang gawain namin, habang kumikilos sa Espiritu ng Diyos, yung tuwing ko na lasenggo, ay pumasok, lasing na lasing sa alak, at ang kanyang intensyon ay manggulo, magingay, guluhin yung aming gawain. Pero pagpasok niya dun sa gawain, naapektuhan siya ng Espiritu ng Diyos, nadaig yung pagkalasing niya ng Espiritu ng Diyos. Amen. At imbis manggulo siya, abay nakisama siya sa pagsamba sa amin. Amen. At nagtaas ng kamay, umiyak, at para bang naniniwala sa Diyos, katulad namin na talaga naniniwala. Pero pagkatapos ng sunod na linggo, lasing na naman siya. Okay, lahat ng tao, binabaksakan ng Espiritu ng Diyos. Mabuti o masama. Diba? Pero, amen, ang gusto lang ng Diyos na anihin at pakikinabangan niya ay yung mabubuting binhi. Amen. Lalahanin yung dalawang klase ng binhi. May masama, may mabuti. May binhi ng serpente, may binhi ng Diyos. Lumaganap ngayon, kapwa binabaksakan ng Espiritu. Pero isa nagbubunga ng pakikinabangan, yung isang grupo nagbubunga ng tinik lamang at dawag at susunugin. Saan ba may pagsunog? Sa impyerno. That's right. Diba? Okay. Okay natin. Joel chapter 2 verse 20. Ito ang hula tungkol sa huling panahon. At ito rin yung kinote ni Peter sa Acts chapter 2. Sabi, it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Ito ay hula ng Diyos tungkol sa pagdating ng kanyang Espiritu sa huling panahon. Right? I will pour out my spirit. Shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Sabi dito, all. Kasi di ba yan? Kaya skip yun. Thank you. All. Pag sinabi mo all, Lahat. wala pinipili yan, lahat. Lahat. Mabuti o masama. Diba? Mananampalataya o hindi. Pag dumating Espiritu, bumagsak, parang ulan, lahat mababasa. Right. Pag dumaba ang Espiritu Santo, lahat rebelde, makasalanan, diba? Tomboy, bakla, ano man. Pare-pareho yang maapektuhan ng Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi, ito ay bababa, ibubuhos niya lang ng Espiritu apan, sa ibabaw. Pag sinabi mo apan, all flesh. Bless. Ito ang isang gusto kong pansinin nyo. At tayo magtapos, gusto kong maintindihan nyo ng gusto nito. Na ang Espiritu ng Diyos ay pwedeng makaapekto sa labas lamang. Kaya apan, all flesh. Pero gusto kong tandaan nyo na ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Hindi ko alam kung meron na matuturo dito. Tayo ay binubuo ng katawan, espiritu, at kaluluwa. Pagkatulooban natin ay kaluluwa. Ang Espiritu ng Diyos, gusto niya na abutin yung ating kaluluwa, hindi lang yung laman. Dahil pag kayo dinapuan ng Espiritu sa laman, maaaring tawag dito, kilabutan kayo. Alam niyo yun, di ba? Amen. Pag dumating yung presensya ng Diyos, kinikilabutan na kayo. Parang ang banal-banal nung pagtitipon natin lahat. Presensya ni Lord yun eh. Amen. Pag tumatayo yung balahibo nyo, hindi sa masamang paraan ha. Kasi may mga pagkakataon tumatayo yung balahibo nyo, pero natatakot kayo dahil parang may multo. Pero may panahon
presensya ni Lord, nararamdaman niyo sa katawan niyo. Yun ang naramdaman ng lasing na tiyuego na pumasok doon. Naramdaman niyo yung banal na presensya ng Diyos sa iyong mood at siya nagtaas ng kamay at sumamba sa Panginoon. Bakit? Kasi naapektuhan yung kanyang laman. Amen. Alright? At pwede rin maapektuhan ang inyong kaluluwa. Ngayon, tatanungin ko kayo, porkit ba naramdaman niyo sa laman, ligtas na kayo? No. Yung kasalanan ay hindi lamang dito sa laman. Ang kasalanan ay nakabaon doon sa kaluluwa natin. Right. At yun ang kailangan maayos, kailangan linisin. Kung hanggang laman lang, pagkatapos nawala yung pahit na espiritu, sabihin wala pa kayong pagbabagong nararanasan sa inyong panloob na pagkatao. Kaya paglabas nyo, balik kayo sa dating gawin. Yes. Diba? Gagawin yung dati yung kasalanan na ginagawa. Kaya meron nga nagsisimpang ganyan eh. Diba? Awit-awit ka, kanta-kanta, dadala ng Biblia. Pero yung pahit niya hanggang sa laman lang. Dahil sabi, lahat ng laman ay babaksakan ng espiritu. Pero hindi ibig sabihin na inabot niya yung kanyang kaluluwa. Diba? Ngayon, pwedeng umabot sa espiritu, yung espiritu ng Diyos. Babaksak hanggang sa espiritu natin. Yun naman yung espiritu natin, yung pangalawang bahagi natin, yun yung daigdig ng ating kaisipan. Nandiyan yung ating memory, yung ating conscience, nandiyan yung ating reasoning, at lahat yung ating, yung ating emotion nandiyan. Kaya may mga tao, pag dumating espiritu ng Diyos, napapaiyak sila. Amen. Bakit? Nahihipo yung kanilang espiritu. Diba? Yung iba ay biglang nakakita ng mga panagit, ng pangitain. Yung iba ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Bakit? Kasi natatamaan na yung espiritu nila. Pero hindi pa rin ibig sabihin na tamaan na yung espiritu mo, ay ligtas ka na. Bakit? Pangalawang bahagi mo pa lang yun. Kailangan ay tamaan yung kaluluwa mo. Amen. Dahil doon gusto ni Lord manahan, kailangan yung puso mo na siya kinaroroonan ng kaluluwa mo ay malinis ng apoy ng Espiritu ng Diyos. Amen? Kailangan madiligan siya ng pula ng Espiritu, malinis siya ng apoy, para ano? Para pag nalinis yun, ay pwede nang manahan ang Diyos sa puso mo. Amen. Diba? Kaya hindi makapanahan ng Diyos sa puso ng isang tao kasi hanggang sa laman lang yung dating ng Espiritu sa kanila. Yung iba hanggang sa Espiritu na. Gusto ni Lord pati yung kaluluwa natin. Amen, Lord. Buti na. Yes, Lord. Okay? Right, so lahat ng laman. At nasabi yung mga anak ng babae, mga hula, your old man shall dream dreams and your man shall see visions. Right. Tuloy natin. Read also the parable of the wheat and the tares. Basahin na lang natin ito. Ito na huling scripture natin na basahin. Matthew 13, si Kristo, sabi ng parabola, sabi, another parable putting forth into them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. Ang kaharian ng Diyos ay tulad sa, kaharian ng langit ay tulad sa isang lalaki na naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Sabi sa verse 25, but while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. So habang natutulog daw ang mga tao, ang kanyang kaaway ay dumating at nagasik din ng panirang damo. Tares, panirang damo yun. Okay? Kasama ng mga trigo na kanyang tinanim noong una. Amen. Verse 26. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Siyempre, binhi, itinanim, naulan na, naarawan, kaya umuspo. Ha? Ang sabi, sandali ba naman? Sabi, nung lumitaw daw yung mga dahon, at nagbunga, ay lumitaw din yung mga panirang damo. Kasabay ng mga trigo, lumabas yung mga panirang damo, yung mga ligaw na damo. Right? Verse 27. So the servants of the householder, yung mga alipin ng lalaking nagtanim ng mabuting bining, ay nagsipagsabi sa kanya, lumapit at nagsipagsabi sa kanya, said unto him, Sir, this not thou so good seed in thy field, from whence then hath it there? Hindi ba mabuting binhi lang yung hinasik mo? Bakit meron panirang damo na lumabas? Verse 38, he said unto them, an enemy hath done this. Isang kaaway ang gumawa nito. The servant said unto him, will thou then that we go and gather them up? Gusto mo ba kung gano'n na humayo kami at aming ipunin, bunutin namin yung mga panirang damo? But he said, sa verse 29, wag, nay, wag. Sabi niya, lest while you gather up the tares, you root up also the wheat with them. Huwag niyo gagawin kasi baka pagbunot nyo ng mga
ligaw na damo o panirang damo ay mabunod nyo rin yung mga mabuting halaman, yung mga trigo. Bakit? Kasi yung mga ugat nila ay magkakasalikop na dun sa ilalim ng lupa. Dahil sila'y nakatanim sa isang bukid lamang. Kaya sabi niya, hayaan nyo na lang na sila ay tumubo muna, dumulang ng gusto hanggang sa panahon ng harvest. Let them both grow together until the harvest. And in the time of the harvest, I will say to the reapers, gather you together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Yan ang kanyang instruction. Alright, tignan natin ang kahulugan nito. Ang Diyos, ang kanyang salita, ay ini-interpret niya mismo. Sabi sa Biblia, walang private interpretation na kailangan ng Biblia. Amen. Ang Diyos ang interpreter ng kanyang sariling salita. Okay, niyo ha? Parabola yun. Ibig sabihin, yun ay isang paghahalin tulad. Ito ay isang kwento na merong spiritual na kahulugan. Kaya nagtanong yung mga disipulos niyo sa kanya, ano ba ibig sabihin ng parabola mo doon? At si Kristo mismo ang nagpaliwanag. Sabi dito, verse 10, then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came unto him, saying, declare unto us the parable of the tares of the field. Sabihin nun, ipaliwanag mo nga sa amin kung ano ibig sabihin nun. O, tignan natin kung paano dalalawan ng Jesus. He answered and said unto them, he that soweth the good seed is the Son of Man. Sino ba ang Son of Man? Ating Panginoong Kristo. Siya ang Son of Man. Yung tao nagasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ating Panginoong Kristo. Tandaan yung pinag-aralan natin sa Garden of Eden na karuptong ito. At ang sabi, the field is the world. Yung bukid daw ay mundo. Okay? Yung nagasit ng mabuting binhi ay ang ating Panginoong Kristo. At ang bukid ay ang mundo. And the good seed are the children of the kingdom. Yung mabuting binhi daw ay ang mga anak ng kaharian. Kaharian ng ano? Kaharian ng Diyos. And the God seed, ito yung lahi ni Abel. Naalala niyo? Alright? Ito yung lahi ni Seth na dumami sa ibabaw ng lupa. Amen? Iisang lupa lang, pero tinanim ka pareho yung God seed at saka serpent seed, yung bad seed dito sa ibabaw ng lupa. Okay? So yung mabuting binhi daw, malinaw, sabi diyan, ay mga anak ng kaharian. Kung kayo ay anak ng Diyos, kayo ay mabuting binhi kayo. At kayo nandito, tinanim sa ibabaw ng lupa. But the tares, yung panilang damo, ay, ano raw, mga anak ng masama. Wicked one. Anak ng Diablo, yun na naman, di ba? Magkaruktong natin tinuro nung nakaraan. Dalawang uri ng binhi. Ang sabi dito, the enemy that sold them is the devil. Sino ba naghasik ng binhi dun sa Garden of Eden? Nung masama? Ang Diablo. Sa pamamagitan ng serpente, nalala nyo? May binhi na involved. Mabuti at masamang binhi. Susundan nyo ba ako? Okay? Alright. Masama daw, yung Diablo daw, yung kasi masamang binhi. And the harvest is the end of the world. Yung pag-aari daw ay ang dulo ng sanglibutan. Sa madaling salita, ito yung panahon natin. Dulo, end time. Dulo ng sanglibutan. Ito ang panahon ng pag-aari kung saan ay aanihin ng mabubuting binhi sa isang pag-agaw. Kaya nangangarap tayo. Amen. Naparito kami para sabihin sa inyo ang Panginoon, kaya pinarinig sa inyo ang kanyang salita dahil gusto niyang agawin kayo sa, amen, sa judgment na paparating sa ibabaw ng lupa. Ito, totoong may mangyayaring kasakunahan din sa ibabaw ng lupa na hindi pa dinanas kailanman ng mga tao. Amen. Kahirapan na hindi pa nila dinanas. Pero pinangako niya, bago dumating yun, kukunin niya ang mga sumampalataya sa kanya. Tumanggap sa kanya, pagligtas. Kaya kami naririto ngayon para masama kayo doon sa aanihin sa huling panahon na mabubuting binhi. Amen. Alright? So, yung harvest daw ay ang dulo ng sanlibutan, and the reapers are the angels. Alam niyo kung ano yung angels? Yung angels sa Bible ay mensahero. Hindi necessarily mga nilalang na may pakpak na palipad-lipad. Pag sinabi mong anghel, ito ay lingkod, mensahero, tagapagtala ng mensahe. Alright? So ako ngayon ay isang anghel dahil may dala akong mensahe para sa inyo. At yung mga tawag dito, reapers daw o mga ani, ay mga ministro, mga anghel, mga mensahero.
Ako, sinumunod dito sa lugar nito at iba pa mga kasama ko yung mga anghel dahil merong aanihin dito, Brother Alvin. Amen. Ang mga anak mo, sino mga kaibigan natin dito, hindi ako naniniwala, nagtsatsaga kayo makinig dito nang walang layunin si Lord sa inyong buhay. Amen. Hindi ako naniniwala na binibigyan nyo ng panahon nito na hindi kayo naapektuhan ng inyong naririnig at hindi kayo unti-unting naaanin ni Lord mula sa sanglibutan. Amen. Right? Ang magitan ng mga pangaral ay maaani ang mabutit mas. Sabi sa verse 40, as therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. So meron din daw magtitipon ng mga masasamang bini. Alright? So the Son of Man shall send forth His angels, and they shall gather out of His kingdom all things that offend and them which do iniquity. Yun na naman, yung tinalayas Lord, titipunin sa uling panahon. Alam nyo, nakakatakot, pero ang isang paraan ng diablo para tipunin mga masasama, reliyon. Amen. Reliyon. So, pamamagitan ng pandalaya at paggamit sa anointing ni Lord, ay pwede niyang tipunin ng mga tao na hindi tunay na naglilingkod kay Lord, kundi gusto lang ng pakinabang, gusto lang ng pahit ng Spirit, gusto lang ng blessing, pero hindi gustong sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano yun? Mga tao gusto lang ng reliyon. Amen. Ang pinakamahusay niyang paraan para tipunin sila ay reliyon. Kaya iba't ibang reliyon na nagsulputan ngayon. At ano yun? Binabundle sila para sa pag-aani, di ba? Para anihin mo isang, di ba, yung mga panirang damo, ibabundle mo sila. At meron tinatawag sa mundo ngayon na kung tawagin ay World Council of Churches, na para bang spiritual. Sabi lahat tayong mga Kristiyano naman tayo, kahit iba-iba reliyon natin, magsasama-sama tayo dito sa organisasyon na to, World Council of Churches. Nandun yung mga nananampalataya na meron tatlong Diyos, meron isang Diyos, meron naniniwala sa mga idolo, meron naniniwala sa pagsamba sa serpente, at lahat magsasama-sama sila doon, at ang pangulo nila ay ang Papa sa Roma. Kung gusto niyo malaman, pakita ko sa inyo mga data at katotohanan na yan ay nangyayari na ngayon. World Council of Churches, sila ay pagtitipon-tipunin. Amen. Amen. Dahil yun ang sabing magaganap sa uling panahon. Alright. At ang sabi, mangyari, they shall cast them into a furnace of fire, there shall be wailing and gnashing of teeth, then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their fathers. He that hath an ear, let him hear what the Spirit says. So kung paano titipunin mga masasamang damo, titipunin din ang mabuting damo sa pamamagitan ng mensahe sa huling panahon. Amen. At sila titipunin saan? Sa kaharian ng Ama. Sila ay magliliwanag doon tulad ng araw. Amen. So, tarikod na lang. Okay, conclusion. Salamat sa inyong panahon. Sa conclusion tayo. So we don't want to be anointed just on the outside. Amen. But we want to be anointed in our soul. Saan yun? Kalooban natin. Proving what kind of seed was placed in our heart before the foundation of the world. Remember, may dalawang klase ng bini. Pag dumating yung Espiritu ng Diyos, yun ang magpapalabas kung anong uri ng bini ang meron ka sa iyong puso. Binhi ba ng Diyos yan? O binhi ng serpente? Okay. Proving what kind of seed was placed in our hearts before the foundation of the world. Whatever nature or characteristic is in that seed, the same will be made manifest when the Spirit hits the soul. Then we become written epistles, read of all men. The seed word, the good seed that we are, is made known by His Spirit. So, ang sinasabi nitong conclusion, pagdating ng Espiritu, hindi niya babaguhin ang dinig mo. Pag dumating ang ulan, hindi niya binabago yung pala, hindi niya ginagawang panirang damo. At yung panirang damo, ginagawang pala, hindi. Yung Espiritu ng Diyos ay bumaba lamang para palabasin yung katangian ng dinig. Kaya narito ang Espiritu ng Diyos ngayon, may pangaral, may pagdating ng Espiritu, para ano? Para mabigyan ng tsansa na lumabas yung katangian ng dinig na nasa loob natin. Amen? Kung yan ay binhi ng Diyos, amen, lilitaw ang buhay ng Diyos sa inyo. Amen. At kayo magiging mga anak na lalaki at anak na babae ng Panginoon. Amen tayo natin ito ngayong gabi. Amen. Pwede ba natin palakpakan natin Panginoon ng Diyos? Amen. Alam niyo, meron kong anong inspirasyon akong naramdaman ngayon. Alam ko na ang Panginoon ay nangusap sa inyo ngayong gabi. Lord, thank you, Salamat ako Panginoon. sa inyo. Pinagtitiwala ko ang mga tinuro ko sa
Diyos, nawa siya ang magbigay ng lubos na kaliwanagan ito sa inyong pusong kaunawaan at biyaya niya kayo na makasunod sa ating mga narinig ngayong gabi. Ito natin awitin yung awitin yung sasabing tungkol sa Espiritu. Spirit song. Come, Holy Spirit. Coming to my life. Come, Holy Spirit. Holy Ay, Spirit. kaya natin ang Espiritu ng Diyos. Amen, Lord. Kasi narito siya sabi ng Panginoon kung saan naroon ng dalawang na ito, nag-usap sa aking pangalan, naroon ako sa amin ng kanilang. Amen. At pinangako niya na isusugo niya, ibubuhos niya ang Espiritu sa lahat ng laman. Bigyan natin siya ng kalayaan ngayon. At huwag lang laman natin ang papahiran natin sa Kanya. Hindi ating kaluluwa. At alam niyo na ngayon, amen, yung pahid ay importante, pero mas importante din yung klase ng dinig. Dinig ng salita ng Diyos na dapat mabuhay sa atin kapag pinahiran ng Espiritu ng Diyos. Amen. Hallelujah. Diba? Come, Iya tayo ito. Iya, iya. Coming to my heart. Ano ba dyan? Yan na, yan na. Holy Spirit, thou art welcome. Yung pangalawa. Yan yun. Thou art welcome in this place. Tuhan yung sumunod. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Nasaan natin mga kumain, sambahin natin siya. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent, omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Amen. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Pasagin natin siya sa ating buhay. Omnipotent Father of mercy And grace, thou art welcome in my heart. thou art welcome in my heart. Yes, Lord. Hallelujah. Tayo lang tayo mananalangin habang nakayuko tayo. Amen, Lord. Kanyayahan yung banal na Espiritu. Kaya nang inawin natin na tumapo hindi lang sa inyong laman, kundi maging sa inyong Espiritu at hanggang sa kaluluwa. Kaya natin ang buhayin niya ang binhi na nasa kalooban natin. Amen. Ano itong nararamdaman nyo? Ano itong kumikibot sa inyong puso? Amen, Lord. Yan ay binhi ng Diyos na nandiyan, nilagay niya para pagdating ng takdang panahon ay makarinig ng kanyang salita at mahipo ng Espiritu ng Diyos. Ang sa ganoon ay isilang kayo sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Hindi na sinasabing born again experience pag kayong binhing yun ay inakot ng Espiritu ng Diyos at kayo ay tumugon sa panawagan ni Lord. Kayo ay may sisilang sa kanyang kaharian. Ang dati yung pagkatao ay mamamatay na, mawawala na. At kayo magiging isang bagong nilalang. Kaya magkakaroon ng
ng lubos na pagbabago sa inyo. Katulad mga tao lang yung kilala ni dati kung anong klase ng buhay, pero simula nung tanggapin niya ang salita ng Diyos, tanggapin niya si Kristo sa buhay niya, nabago siya. Ano yun? Bagong kapanganakan dahil ang Espiritu ng Diyos ay umabot sa binihig na nandun sa kanyang kaluluwa. Yun ang aking dalangin para sa lahat ng mga dumalo ngayong gabi. Ayan yung manalangin ako. Sa inyong parang, gusto nyo sumabay sa aking panalangin. Amen. Gawin niyo yun. Amen. Sa inyong sariling paraan, imbitahan niyo ang ating Panginoon sa inyong buhay, sa inyong puso. Ama, salamat sa pagkakataon para ipangaralan yung salita. Panginoon, hindi po nawala ng maguluhan ng mga sandaling ito. Naniniwala akong ito ang paraan mo para anihin ang mga anak mo sa dakong ito. At Lord, habang narito yung Espiritu, hiling ko po na bumaon ito, Lord. Bumaon ito, lusot ito hanggang sa kanilang kalooban, Panginoon, sa kanilang kaluluwa ngayon din mismo. Ama, nakabukas sa kanilang mga puso, Lord, at buhayin mo ang mga binihig, Panginoon, na nakahimlay dyan, Lord. Naghihintay na mapatakan ng Lord, pula ng Espiritu, Panginoon. Lord, patunayan mo ang mga salitang narinig, Panginoon, na aking mga kapatid sa kanilang buhay. Lord Jesus, bigyan mo sila ng sigla, bigyan mo sila ng revelation, ng unawa, pagkakakilala, nang sa ganun, magkaroon sila ng relasyon sa iyo, Panginoon, magmula ngayong gabi. Amen. O Lord, ikaw muna ka lang ng dahilang kalagayan, anuman ang kalagayan namin, kahit gano'n pa kasama ang aming buhay, aming mga kasalanan, kahit gano'n pa kalaki, gano'n karami, Lord, ang sabi mo, kaya mo itong linisin lahat, patawarin mo kami ay lalapit sa iyo. At bubuksan namin ang aming puso, Lord. Ikaw ay gagawa, maglilinis. Pagiging tapatin mo kami, dadalisahin mo kami, hanggang sa kami maging malinis na malinis, tulad sa niebe, maputing maputi, tulad sa balahibo ng tupa, ang sabi mo. Hanggang sa Lord, wala ka na makitang kasalanan dahil, O God, kami ay, Lord, iyong itatago sa iyong sariling buhay. Kami ay masusubukan kay Kristo, at kay Kristo ay walang kasalanan. Amen. Hiling ko po, O Diyos, na maranasan ng aking mga kapatid dito. Kung meron bang pangailangang pisikal, material, maging yun ay gusto mong tugunan ngayong gabi. Pagkatapos nilang magpakumbaba, anyayahan ka, magbayad ng pananampalataya, hiling ko po, O Diyos, na tulungan mo rin sila sa kanilang mga pangailangang material, pisikal, Lord, may karamdaman. Lord, ang Espiritu mo ay nagpapagaling pa rin hanggang ngayon. Amen. Kaya Lord, kaya mo mapahiran sila para mapagaling, Lord. Kaya mo mapahiran sila para sila'y mapasigla. Sila'y pagpalain, Panginoon. Kung merong kagipitan, may pangailangan, hiling ko po na patunayan mo na ikaw ay Diyos na buhay, Panginoon, at tumutugon sa panalangin ng mga sumasampalataya sa iyo. Tulungan mo po sila, tinataas kong pamilya, pamilya na represented dito sa gawain namin. Ang mga kapatid kong naririto nakapakinig ay magawa nilang sabihin sa pamilya para sa susunod doon, mga kapakanan nila ay makadalo rin sa mga gawain namin dito. Salamat po sa buhay ni Barry Alvin, naming kapatid, na ginamit ko para mabuksan ang gawain ito. Salamat sa tahanang ito na bukas ang pinto para sa Ebanghelyo. Salamat sa mga kapitbahay namin, mga kaibigan namin, kamag-anak namin na naririto palagi sa tingin gawain kami. Nawa, Panginoon, ikaw po ang magpala sa kanila sa isang, Lord, maginhawa, masaganang paraan, Panginoon, materially and spiritually. Higit sa lahat, ang pagkakakilala sa iyo, Lord, Yes, Lord. ay makibunga ng mga pagtitipon namin ito. Sa iyo po lahat ng papuri. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ito po aking dalangin. Amen. Gawin po natin, I love you with the love of the Lord. Tapos ay magkakabayan tayo. Salamat po sa inyong panahon. Hanggang sa muli po. Amen. Ay makita-kita tayo. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the love I give. Yes, I love you with the love of the Lord. Mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon.
Yes po. Yes po. Nakikiusap si Brother Alvin na may paghiwalay ng lubusan na i-dedicate na natin itong bahay kahit pa hindi pa lubos ng tapos. Kasi alis na rin siya. Ipag-pray na rin natin yung pag-alis niya. Kunting panahon na lang. Samahan niyo kami sa panalangin. Pag-pray natin itong bahay na ito. Ay magpapaspasan natin kay Lord. Kaya tulungan ako. Atong niyo lang ang kamay niyo sa lumang bahagi ng bahay. Nanalangin tayo. Maraming ikaw ng Diyos. Yes, Lord. Na nagkakaloob ng mabuti at sakta na kaloob ng sabi. Bawat kaloob ng sakta at mabuti ay galing sa iyo. Amen, Lord. Kaya pinasasalamatan ka namin sa tahanan ito na ibinigay mo sa aking kapatid Brother Alvin at sa kanyang may bahay, sa kanyang pamilya. Panginoon, kung hindi sa iyo ay wala pong trabaho ang aking kapatid, wala siyang lakas para gampanan ang tungkulin niya sa trabaho. Kaya po, pwede namin sabihin sa iyo po talaga galing, Lord. Yes, Lord. Siyang biyaya nito. Kaya Panginoon, nais po ng aking kapatid ay ito ialay sa iyo at sinasamahan namin siya ngayon habang nakapatong ang aming mga kamay, Lord. Hiling namin ang basbas mo sa tahanan ito. Hiling namin, Panginoon, na punuin mo ng kagalakan ng bawat sulok nito, man. At Lord, bantayan mo ng iyong mga anghel sa araw at gabi, Lord. At bawat kwarto, bawat bahagi, Panginoon. Hindi ko po na kapag kainan ay palaging mapuno ng pagkain, Panginoon. Ang kanilang mga sisidlan ay mapuno, Panginoon, palagi, Lord. Dahil sa saganang biyaya mo na panagaluin sa tahanan ito. Nawang pintuan nila ay palaging bukas sa lahat ng mabuting bagay na galing sa iyo. At maging sarado sa mga masasama na magtatangkang pumasok at manggulo sa kanilang buhay. Ang mga bintana, Lord, ay maging bukas sa ihip ng iyong Espiritu at sa presensya mo, Panginoong Jesus. Dahil ko po, Panginoon, lahat ng taong papasok dito, Panginoon, ay makaramdam ng presensya mo at magsilbing lighthouse, Lord, ang tahanan ito. Mga hindi nakakilala sa mga naglalakbay, nasa kadiliman, Panginoon, makita nila ang liwanag sa tahanan ito sa pamamagitan ng mga kapatid ko na mananahan dito, Panginoon. Salamat po. Ikaw ang pagbigay po ng pangtapos, Panginoon. Ikaw po ang nagsimulang nagbigay para masimulan. Iniwala kami, ikaw din po ang magtatapos nito, Panginoon. Bibigay ng pampuno para ito'y lubusang matapos. Salamat po sa lahat-lahat taong ginagamit mo, tumutulong para ito'y maisayos. Sa iyo po lahat ng papurit pasasalamat. Alis po si aming kapatid Brother Alvin. Tinatagbilin namin siya muli sa iyo, Lord. Lalayo siya sa pamilya para, Lord, magampanan ang tungkulin bilang Ama. Hiling namin muli ang pag-iingat mo sa Kanya sa dahon ng kanyang trabaho at pagpapala sa lahat ng pagpapagalit. Kaya mo makabalik siya, Lord. Sa susunod na pagkakataon, makita niya maayos ng lahat, Lord. Tahanan ito. Para sa iyong kapurihan, ito pong aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, nawa ang pag-iingat mo ay maranasan nila sa tuwina. Ang pagpapagaling mo sa panahon ng karamdaman, maranasan nila sa tahanan ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po. Bless you. Amen.